Bilang GOAT shooter nga or greatest shooter of all time, magtataka ka na rin kung paano pa kaya nakakashoot to ng maayos lagi naman na dapat nakatutok ang depensa sa kanya, di ba? And it's crazy na simpleng mga plays lang ang ginagawa rin ng Warriors para makatira si Steph. Tulad nga rito na una ay si Killian Hayes ang nagbabantay sa kanya. Tapos may kaunting kaguluhan tayo ritong makikita at nagdidikit si Steph at Kuminga. And kita natin si Kuminga na nilapitan na si Killian Hayes at tila nag-screen dito. Tapos si Hayes naman ay hindi lumaban kasi itong si Sasser naman ang lilipat kay Steph. Ganun lang kasimple. Isang screen lang and bilang rookie, na-delay po itong si Sasser kay Steph at binibigyan niya pa ng espasyo. Pansinin nyo tong postura ni Steph mga idol. Andito pa lang yung bola sa area pero kapansin-pansin na nakabend na at loaded na tong tuhod niya. Bended na yung tuhod. So kapag sinalo niya yung bola, ititira na lang niya. Pero iba naman yung sitwasyon dito. Tila napaganda pa na pineke muna niya para lang maunang tumalon yung defender. Grabe to. Now, tignan nyo tong opensa ng Warrior. Syempre, si Draymond yung nagtitimon dyan and itong tatlo ay nasa ibabaw. Siguro magsiscreenan din tong mga to and possibly, pwedeng si Klay ang lumapit kay Draymond dyan at i-handoff ni Draymond. Posible yon sa opensa ng Warriors pero pwede rin naman syempre na bigla ang umatake si Draymond dyan at umiscore sa loob. Parang ganito. So itong si Ausar Thompson ay naghahanda na sa posibilidad na yon kaya pumipwesto na siya dyan sa may ilalim para pwede niyang tapalin si Draymond kung sakali man. And yun lang yung kailangan talaga para makascore ng maayos si Steph. Actually, maluwag pa nga yung depensa na ito kung tutuusin. Ito naman ay simpleng misdirection lang. Sa pagpasa niya ng bola kay Draymond, umamba siya na pupunta siya sa loob. So medyo naparelax ang bahagya itong si Hayes, pero rumekta siya kay Green para sa handoff na ito. Kita natin ang Pistons sa ganitong pagkakataon, pinipili nilang mag-switch. Supposedly ay si Stewart ang lalapit muna kay Steph kasi itong si Hayes ay andun na kay Draymond. Pero kita nyo, nagkalituhan sila. Medyo pineke rin kasi ni Steph yung pasa. Solid yung gulang ni Chris Paul dito, although hindi naman directly naka-apekto sa tira ni Steph na ito. Habang tangan-tangan niya kasi yung bola, tumuturo tong si Steph. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin niyan, pero ang bigat-bigat ng bantay ni Cade sa kanya, so baka iniisip ni Steph na kay Saric na muna ibigay. Pero hinandoff pa rin ni Paul to kay Steph. Before niyan, syempre, may good old gulang pa tong si CP3. Tila binraso niya tong tao niya pero syempre hindi naman OA masyado para mawarrant ng offensive foul. Hindi lang yan kundi naging instant screen pa siya kay Cade. Pwede na nga itira ng Steph yan pero tila gusto pa nito na mas mahirap. Ganun siya kagaling. Again, simpleng mga play lang talaga. Ito off-ball screen lang ni Saric doon sa tao niya. And ang malupit pa, nakaka-recover naman yung tao. Nakakatapat pa rin at nakakalapit. Pero ibang klase rin talaga ang kumpiyansa nito. Ang ganda ng setup ng Warriors dito. Subukan nyo mag-focus dito kay Marvin Bagley na tumatayong center ng Detroit ngayon dahil wala ang kanilang starting center na si Jalen Duren. Nakatingin siya doon sa opposite side ng bola at iniintindi itong si Steph. So nakikita niya na itong si Andrew Wiggins ay sumusubok mag-cut. So heto siya na nag-backpedal para hindi mapasahan tong si Wiggins. Pero dahil nga nahila siya paloob, lumayo siya sa tao niyang si Looney. Which is okay lang talaga kasi hindi naman titira tong si Looney sa labas Ang hindi nga lang naging okay ay dahil nanatili siyang mababa, noong na-screenan na ng maganda tong si Cade para malibre si Steph, wala nang ibang nakatulong pa para sabayan ng GOAT shooter. Pero like I said kanina nga, nakaka-recover naman ang defender Nakakasabay tong si Cade pero tila pinagmumukhang madali lang ng Steph yung ganyan. So, bakit ang dali ng basketball sa taong to? Actually, wala rin naman tayong sagot dyan. Let's just say na lang na siya yung the best talaga sa shooting.
Hindi lang rin naman kasi yan sa form niya. Kumpiyansa rin kasi sabay may green light pa siya na tumira kung kailan niya gusto. Sa game na ito ay umatempo si Steph ng 17 3-pointers. 7 ang pumasok doon. Ganyan ang tiwala ni coach sa kanya and ganyan din naman yung kumpiyansa ng isang Steph Curry. Simpleng screen lang ang ginagawa para makatira siya, pero until now ay mahirap pa rin talagang pigilan at mataas pa rin ang mga porsyento niya from deep. GOAT shooter talaga. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.